Painit ng painit ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Ehipto. Pinangangambahan ng karamihan na ang peace treaty ng magkabilang panig ay tuluyan ng mawala. Kumakalat ngayon ang balita na ang mga militaryo ng Ehipto ay nagtitipo na malapit sa Israel. Ang mainit na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Egypt ay nagsimula sa mga suggestion ni Benjamin Netanyahu at ni President Donald Trump na ang maraming mga Palestino ay ililipat sa Ehipto at sa Jordan. Of course, tutol dito ang Ehipto. Ano kaya ang ginawa ni Benjamin Netanyahu sa balita na nagbi-build up ang Egypt military malapit sa Israel? Sa kabilang dako mga kaibigan, merong matinding offer ang Hamas sa Israel. Ayon sa Hamas, handa na silang pakawalan lahat ng mga hostages na kanilang hawak sa isang kondisyon. Ano ito? Pero sumagot si Benjamin Netanyahu sa offer ng Hamas. Ano naman ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 20, 2025. Mga maiinit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga mahal kong kaibigan. Nagkakainitan ng mabuti ang Israel at ang Ehipto. Napabalita mga kaibigan na ang mga military ng Ehipto ay nagtitipo na malapit sa Israel. Matatandaan na ang Ehipto ay isa sa mga mediator katuwang ng United States of America upang makamit ng Israel at ng Gaza ang ceasefire. Hanggang sa magtagumpay ang Ehipto at United States of America, nakamit na ng Israel at ng Hamas ang ceasefire hanggang dumating sa punto na sila ay nagpapalitan na ng mga bihag. At ngayong araw na ito mga kaibigan, nakatakda na ang mga labi ni Shiri Bibas at ang kanyang dalawang anak ay ibibigay na ng Hamas sa Israel. Bahagi sa mga plano ni President Donald Trump at Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-rehabilitate sa Gaza dahil matinding pinsala ang sinapit nito dahil sa mga major operations ng Israel kontra Hamas. At upang muling maitayo ang Gaza at maging world class, kinakailangan na ang mga Palestino ay ilipat sa Ehipto at Jordan. Bagay ito na tinutulan ng husto ng gobyerno ng Ehipto. Gumawa ng maraming aksyon ang Egypt upang hindi matuloy na malipat ang mga Palestino sa kanilang lugar. Kahit paman sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, matagal nang ayaw ng Ehipto na papasukin ang mga Palestino sa kanilang bansa. Katunayan, hindi nito binuksan ang kanilang borders kahit na hirap ang mga Palestino sa panahon ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At ngayon, ang bagay na kinatatakutan ng Ehipto ay tila mangyayari sapagat porsigido si Donald Trump na ilipat ang mga Palestino sa kanilang lugar. Kaya naman, maraming mga advice ang ibinigay ng Egypt sa Hamas. Pinaniniwalaan na isa sa mga advices ng Egypt sa Hamas, ibigay ang Gaza sa Palestinian Authority, hindi sa United States of America, hindi rin sa Israel. Pero nanindigan pa rin si President Donald Trump at si Benjamin Netanyahu na talagang malilipat ang mga Palestino sa Ehipto. At kahapon lamang mga kaibigan, marahil ay ikagugulat mo dahil ang Ehipto ayon sa balita ng DW ay nagtitipon ang mga militaryo ng Ehipto malapit sa Israel. Nako, talagang napakainit na ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Ehipto at nangangamba ang karamihan na ang peace treaty ng dalawang bansa ay tuluyan ng mawala. Meron kasing matagal na pinangangalagaan ang Israel at Ehipto. Ito ay ang peace treaty. At ang matindi pa mga kaibigan, sinabi mismo ng Ehipto na ang kanilang mga puwersa ay malapit na sa Israel at upang kalabanin ang extremist
Ang tinutukoy nito mga kaibigan ay walang iba kundi Israel. At dahil dito, nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, ang Ehipto ay nag-violate na sa 1979 Peace Treaty ng magkabilang panig. Sa anong paraan ito nag-violate? Ayon kay Netanyahu, dahil pinaparami na raw ng Ehipto ang kanilang puwersa malapit sa borders ng Israel at ng Egypt. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, hindi haka-haka ang balita na sinabi ng Ehipto na ang kanilang puwersa ay nasa malapit na sa borders ng Israel, sapagkat kinumpirma ito mismo ng Israel na marami na ngang mga sundalo ng Ehipto ang malapit sa kanilang borders. At eto pa, niliwanag mismo ng Ehipto na ang kanilang pagpapaposisyon sa kanilang military sa borders ng Israel, ito ay bilang reaksyon sa plano ni President Donald Trump na ang mga Palestino ay ililipat sa Jordan at Ehipto. Nako, talagang tutol na tutol ang Ehipto rito. Marami ngayon ang nagsasabi na tila nagsisisi ngayon ang Ehipto kung bakit naging kasangkapan siya na magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Hamas. At ngayon na nagkaroon na nga ng ceasefire ang magkabilang panig, parang sila ngayon ang magsasuffer sa resulta ng ceasefire dahil maraming mga Palestino ang ilalagay sa kanilang lugar. Can you imagine? Umabot ng mga 2 milyon mga Palestino ang nasa Gaza ngayon. Ngayon, ano naman kaya ang sinabi ni Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa mga marahas na pahayag ng Ehipto? Ibinalita ng JNS na sa lalong madaling panahon kukumprontahin ng Israel ang Egyptian military build-up na nasa Sinai. Matinding gulo ito kung magkataon mga kaibigan, at hindi rin ito madali sa kampo ng United States of America sapagkat ang Israel ay number 1 ally ng United States. Samantalang ang Ehipto ay isa rin sa mga malapit na kaibigan ng United States of America. At sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Ehipto, marami ang naniniwala na marami ang natutuwa. Of course, isa rito ay ang Iran at ang mga galamay nito gaya ng Hezbollah, Hamas at ng Houthis. At hindi ito alam ng karamihan mga kaibigan. Marahil ay ngayon mo lang ito maririnig na marami na palang tangke ng Ehipto ang nasa Sinai. Sana nga ay maganda ang maging resulta sa pag-confront ng Israel sa Ehipto. Sana ay hindi sila matuloy sa isang digmaan. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa araw na ito, February 20, 2025, nangako ang Hamas na ang labi ni Sherry Bibas at ng kanyang 2 anak ay ibibigay na sa Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, isa itong araw ng pagluluksa para sa Israel. Dagdag pa ni Netanyahu na maaaring makulaps ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, sapagat maraming beses raw na hindi sinunod ng Hamas ang kanilang agreement. Isa sa mga agreement ng Israel at ng Hamas, ibigay ang buhay na katawan ni Sherry Bibas at ng kanyang 2 anak. Hindi ito sinabi ng Hamas na wala na pala itong buhay. Hanggang sa kahapon, mismong ang pamunuan ng Hamas ang nagsabi na wala na palang buhay ang Bibas family. Matindi ang galit ni Netanyahu at ng maraming mga Israelita. Samantala, nagbigay ng offer ang Hamas. Ano ito? Ayon sa pamunuan ng Hamas, handa na raw sila na ibigay lahat ng mga hostages na kanilang hawak sa isang kondisyon. Ibinalita ng Kan Public Broadcaster at ng The Times of Israel na sinabi ng Hamas na handa na silang ibigay lahat ng kanilang mga hostages sa kondisyong ito. Yan ay kung hindi na babalik ang Israel sa Gaza at tuluyan ng ihinto ang giyera ng magkabilang panig. Nasa mga 59 pa ang hawak na bihag ng Hamas. At ang nakakalungkot dito mga kaibigan na out of 59, 35 dito ay kumpirmadong wala ng buhay. Ayon mismo sa Israeli authorities, 24 na lang ang buhay sa loob ng 59 na mga hawak ng Hamas. Nako, napakatindi nito mga kaibigan. Pero ang sagot ni Netanyahu sa offer ng Hamas, kinumpirma ng The Times of Israel. Ayon kay Netanyahu, didisarmahan lahat ng mga Hamas sa Gaza at aalis sila sa Gaza. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay tutuluyan ng papaalisin ni Benjamin Netanyahu ang mga Hamas sa Gaza upang hindi na ito muling maging threat
sa mga Israeli people at sa mga katabing bansa. Isa pa sa mga sagot ni Netanyahu sa offer ng Hamas na ang Gaza kailanman hindi pwedeng mapunta sa Palestinian Authority dahil ganon din ang mangyayari. Kung ito ay mapunta sa Palestinian Authority, malaki ang possibility na marami mga members ng Hamas ang hahalo sa mga Palestinian civilian at magre-regroup at in the near future, magiging banta uli ito sa mga Israelita. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa offer ng Hamas at sa sagot ni Benjamin Netanyahu? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At aabangan natin ang mga pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Ehipto, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung nagustuhan mo ang content na ito, ay i-like ang ating video sapagkat napakalaking tulong nito para sa aming mga content creator. Mga kaibigan, saan man kayong dako naroroon ngayon sa mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.